kalagayan sa Women's Correctional Institute. Napakahirap po sa'yo. Nakakulong ka na. May sakit ka pa, tapos wala ka pa care. Bakit sakit? Ako at sa mga kasamahan ko, naway mabigyan ko ng pansin ang lahat ng mga may karamdaman na mapagamot at hayaan na ito ay lumala. Ang dahilan ng mga sunod-sunod na pagsabog. Patay na daw. May nasabugan daw. Ganito nagsisimula ang araw sa loob ng Women's Correctional Institute. Denumero ang bawat oras na lumilipas. Ang koreksyonal ay pinakamaliit sa 7 major prison facilities na pambabae sa bansa. 500 ang kapasidad ng institusyon, pero sa kasalukuyan, umaabot sa mahigit 1,600 ang bilang ng mga inmate. Sa aking pag-iikot sa loob ng koreksyonal, isa-isa kong nakita ang maraming problema. Sa dami ng bilanggo, alas 10 pa lang ng umaga, nakapila na ang mga inmates para sa rasyong pananghalian. Ang suggestion ng pag-uusapan natin, kung meron pang mas extreme sa salitang malala, napakalala na. Meron tayong isang bahagi ng building na sa sahig sila natutulog. Sa araw, wala. Makikita mo malinis, maayos. Pagdating ng gabi, nakalatag na yung kanilang mga higaan doon sila natutulog. May kalumaan ng main building kaya hindi na ito ligtas, lalo na kung madaragdagan pa ang kanilang bilang. Binutas na rin ang ilang bahagi ng mga dormitoryo para magkaroon ng ventilation. Kulang rin sa palikuran kaya ang ilang bahagi ng institusyon ginawa na rin pansamantalang CR. Sa sobrang kakulangan sa espasyo, ang dating mess hall, library, pati koridor, ngayon ay dormitoryo na. Halo-halo rin pati mga preso, mapa-maximum, medium o minimum security. Pati seguridad ng institusyon ay may problema na rin. Dapat raw kasi isang gwardya sa bawat 10 preso ang pantay. Pero dahil sa kakulangan ng gwardya, 2 lang ang nagmamando sa may 1,600 bilanggo kada araw. Kaya may pagkakataon mismong kapwa inmates nila ang tumatayong bantay sa mga brigada. Pag merong emergency na itatakbo ang isang inmate, lalabas natin ng hospital yan. Walang pwedeng mag-escort, huhugutin natin yung keeper. Yung naka-duty naman dito sa labas na marunong mag-drive, pero magdadrive ng ambulansya. Pag nadagdagan pa yung emergency, yung last keeper na yan, huhugutin pa natin yan. Malaking suliranin daw ng institusyon ng kalagayan ng pangkalusugan sa koreksyonal. May infirmary nga sila pero isang doktor at 3 nurse lang ang nag-duty. Kaya mga inmates din ang nagbabantay sa ibang pasyente dito. Bukod dito, kulang din daw ang supply nila ng gamot. Minsan, yung ibang pasyente, ilan yung gamot na ibibigay mo dapat sa isang sakit. Yung hindi na kaya rito sa infirmary, pinadadala pa namin dun sa ibang hospital, government hospital. Ang problema namin din doon, yung magbibigay-maintain dun sa labas. Wala raw kakayahan ng karamihan sa pamilya ng mga inmate para tustusan ang kanilang gamutan. Tulad na lamang ng 40 taong gulang na si Lilia, kanya tunay na pangalan. Nahatulan siya ng 9 na taong pagkabilanggo dahil sa kasong estafa. Masela ng kanyang kondisyon dahil nasa stage 3 na ang kanyang Hodgkin's disease o cancer sa lymph nodes. Inumpisahan po nila po ako ng chemotherapy, sir. At sabi po ng doktor na dapat dire-diretso pong gamutan ng chemo, 12 session po. Pero sa kawalan po ng financial, umabot lang po ako ng 6 po, sir.
Dahil dito, kumalat na ang cancer sa kanyang lieg, dibdib at balikat. Kaya hiling rin niya na sana'y may tumulong sa kanya upang may pagpatuloy ang kanyang gamutan. Ako at sa mga kasamahan ko, nawaway mabigyan ko ng pansin ang lahat ng mga may karamdaman na mapagamot at huwag nangayaan na ito ay lumala. Ang iba naman daw bukod sa malayo ay pinabayaan na ng mga kamag-anak at mahal sa buhay. Inaano nga namin sa social worker, sa NGOs, pero hindi rin nasusustain, kulang pa rin talaga. Para matulungan yung pasyente, sinasabi namin sa brigada, kahit 5 piso, kasi 1,006 sila, almost 1,700, nakakakuha din kami. Pero hirap, nakaka-depress nga eh, kasi meron ka bang magagawa kaso wala kang magamit, wala kang access doon sa yung dapat mong gawin. May 25 bed capacity ang ospital, pero dahil karamihan sa mga may sakit ay may TB, undan ang isolation ward, kaya inalis na rin ang mother's ward para sa mga buntis at bagong panganak. May iba nga ho, sabi ko, bakit itong inmate na to ayaw mong paggamot? Ayaw mong padala sa hospital. Iniisip na kasi yung pamilya niya, walang tutulong sa kanya. So ano na Iniisip niya, mabibigatan ng institusyon o walang pera ang institusyon. Parang naghihintay na lang siya ng kamatayan niya. Ngayon, kalagitnaan pa lang ng taon, siyam na inmate na ang namamatay dahil sa malubhang sakit. Mahigit 1.3 billion pesos ang budget ng Bureau of Corrections ngayong taon. Mahigit 46 million ang nakalaan para sa koreksyonal. Pinakamaliit kung ikukumpara sa iba pang mga pihitan. 50 pesos lang ang budget sa pagkain, habang 3 piso naman para sa gamot sa bawat preso kada araw. Ayon sa isang nutritionist, hindi ito sapat para matugunan ang sustansyang kailangan ng isang tao, lalo na kung may sakit. So we need to consider kung ano yung medical condition ng isang inmate. Let's say kung hypertensive, medyo mas kailangan tutukan yung diet niya. Kailangan walang masyadong mantika, walang masyadong maalat, and alaga ng fruits and vegetables. Maaari kasi itong makaapekto sa mga inmates kahit na yung walang sakit. Pwede manghina yung resistensya nila and it would lead to sakit din. No? At saka syempre medyo siksikan din sa mga correctional institutions kaya po pwede magkahawaan, di ba? Aminadong Department of Justice na kulang nga ang pondo ng institusyon kaya maraming pagkukulang sa pasilidad. Yung budgetary requirements, na ito naman ay nanggagaling sa Kongreso. Natuloy namang budget season, katulad ngayon, naglalagay na kami ng mas malaking budget proposal. Kaya lang hindi siyempre nabibigay. 2 taon na sa koreksyonal si Aling Cora, di niya tunay na pangalan. Itinuturing din siyang medical abstract. Grabe na kasi ang sakit niya sa puso, TB, diabetes at goiter. Napakahirap po sa'yo. Nakatulong ka na. May sakit ka pa tapos wala ka pang pera. Sakit.